Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Day 6 ng Fast of Daniel. Usually, yung Midday Boost program natin ay mula Monday hanggang Friday pero tuwing 21 days Fast of Daniel or meron tayong mga special na mga purpose. So, nag extend tayo ng Saturday and Sunday. So, tomorrow rin po meron tayong program ng ating Fast of Daniel. And hindi rin po ako magtatagal for today. And alam nyo po na everyday, pinabasa natin yung book ng The Ministry of the Holy Spirit. And today, we are going to talk about the Holy Spirit is the river of living water. So, pwede nyo pong buksan yung book ninyo and then basahin yung buo mula page 29 hanggang 31. So, maganda po kasi hindi naman tayo nagpipray 24 hours a day. So, may mga ginagawa rin tayo. And then, pwede natin itong basahin. Kasi ano lang yan eh. Even though 29, 30, 31, mga almost 3 page lang, ay maikli lang naman po yan. Kaya nyong ma-meditate, kuha kayo ng dictionary para at least alam nyo po yung meaning. And I believe po na anoint nyo na lang rin po yung sarili ninyo ng oil para sa preparation natin for the day of Pentecost. Tingnan natin yung verse na mababasa natin sa book. Ang verse of the day natin is patungkol sa rivers of living water. Sabi dito sa libro po ng Juan sa chapter 7, mula 37 to 38, sabi dito, mangyayari sa sumasampalataya sa akin ang gaya ng sinabi ng kasulatan. Magkakaroon siya ng ilog ng tubig ng buhay. Ito ay aagos mula sa loob niya. Sinabi niya ito patungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin na ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa naibibigay ang banal na Espiritu dahil hindi pa naluluwalhati si Jesus. Dito po, sinabi dito na aagos yung tubig ng buhay. So, kapag ang pinaka-simpleng explanation nito, kung aagos yung river ng living water sa loob natin, never tayo po na mauubusan. Marami pong mga tao, when we talk about helping other, may mga taong nadidrain. Pag sinabi ko rin kasing pagtulong, I'm not talking about usually kasi kapag sinabing tulong sa Tagalog, minsan pa nga ginawa pang Spanish, ayuda. Diba? Ayuda or tulong. Madalas, ang isip na agad ng mga tao pag pinag-uusapan yung ayuda or tulong is when it comes about finances. Pero hindi lang po yung tulong is about finances. Hindi tayo mukhang pera. When we talk about pagtulong sa kapwa, we are talking about prayers, halimbawa. Marami pong mga tao, ang bilis nilang sumuko. Marami pong mga tao, parang yung hindi nila na kakamit ng agad-agad, mabilis silang sumuko. Pero kapag meron kang Espiritu Santo, regardless sa resulta na balik, for example, when it comes about family, siguro nagpipray ka, pero yung resulta, hindi sa ine-expect mo. Pero pag may Holy Spirit ka, tuloy-tuloy lang. Hindi ka nauubusan, hindi ka nadidrain. Yung lakas na meron ka sa loob mo, yan ay unlimited. Bakit? Kasi ang pinaguhugutan mo yung Diyos. Ikaw ay nagiging fountain. Hindi ka mapigilan sa pagliligtas ng kaluluwa, sa pagtulong sa kapwa mo. Ulitin ko, hindi pera. Pagtulong in prayer, pagtulong na mailapit sila sa Diyos, makilala nila yung Panginoong Diyos. Parang fountain. When we talk about fountain, kahit takpan mo yung fountain ng bato, gagawa yan ng paraan para makalabas, makaagos. The same thing rin sa mga tao. Hindi sila nahahadlangan ng mga taong pipilitan silang i-cover, kundi gagawa sila ng paraan para ma-reach out yung mga taong nangangailangan. And talking about ito, alam nyo po na tomorrow meron tayong Mother's Day. So, pag tayo po ay merong Espiritu Santo, hindi tayo napapagod na magligtas ng kaluluwa. Kayo po na may Holy Spirit, tingnan niyo po, paano yung desire ninyo sa pagliligtas ng kaluluwa. I-comment nyo po nga dito sa comment section para mabasa rin ng mga viewers natin. Di tayo, for example, may isang tumanggi,
Hindi tayo magiging maramdamin, ay tumanggi, hindi na ako magsisave ng soul. Hindi tayo ganyan. Umaagos tayo kasi tayo ay bukal. Hindi tayo napapagod. And speaking ng hindi tayo napapagod, panoorin niyo po itong testimony na ito. And then, kung gusto nyong maging fountain, meron akong isa pang verse na babasahin sa inyo. Pagkatapos nitong testimony, ihanda nyo rin po yung tubig ninyo kasi magpe-pray rin tayo after natin sabihin kung ano yung dapat ninyong gawin para maging fountain ng living water, rivers of living water. Panoorin po natin itong testimony ito. I was in a relationship with my boyfriend for 6 years. We had planned to get married and start a family, but everything changed when he ended the relationship to pursue his own personal goals. I felt completely rejected. I became insecure, bitter, and filled with anger. The pain was unbearable. That heartbreak led me into a deep depression. I cried every day. I kept asking myself, why did this happen? I couldn't sleep. I suffered from insomnia. I couldn't focus at work, and eventually, I broke my contract. I tried to start again with another job, but my emotional state affected everything. I was irritable, constantly dealing with migraines, and it damaged my work relationship until I was eventually terminated. Financially, I had nothing. Despite working hard, I hadn't managed my money wisely. I had no savings, no plan, no stability. I felt completely lost. But then, I visited the help center where I received the one-on-one counseling and support. And through that process, I was introduced in intelligent faith. I began to understand something important. If I wanted my life to change, I needed to fix what was inside first. So I made a decision. I surrendered everything to God, my past, my pain, my insecurities, and my emotion. I chose to forgive my ex-boyfriend and also choose to forgive myself. And I focused on receiving the baptism of the Holy Spirit. I invited Him to dwell in me, and indeed He came. The emptiness that once felt was completely filled with His presence. And for the first time in a long time, I experienced real peace and lasting joy. Today, my life is completely different. I am free from depression. I am free from insomnia. And I am free from migraines. And now I have savings, and I am preparing for future investment. The insecurities that once controlled me have been replaced with the love of God. Looking back, I realized when you truly trust God and surrender in faith, He brings healing and restoration. Through the Holy Spirit, I found peace, and I have given strength to move forward. Strength to move forward. Bakit kaya merong strength to move forward? Kasi hindi mo kayang mapigilan yung lakas na mula sa Espiritu Santo. And kung gusto mo nito, kailangan mong gawin to. Basahin natin, libro ng Revelation, chapter 21, verse 6. At sinabi niya sa akin, ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha, ako ang Omega, ang simula at ang wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sino mang nauuhaw. Walang bayad. Pero may dapat kang gawin. Dapat kang mauhaw. Pag nauuhaw tayo, ginagawa natin yung lahat, mainom lang yung tubig. Gawin mo rin yung lahat ngayong 21 days para matanggap mo, ma-revive ka ng Espiritu Santo. Hawakan niyo po yung tubig na yan at i-bless natin na maging tubig ito ng lakas na magpatuloy tayo sa journey natin. Okay? Pikit niyo po yung mata ninyo. Panginoong Jesus, nandito kami ngayon to pray once again para sa mga taong ito na kasali nitong 21 days. Sila na sineseryoso and then they want to be this kind of person na merong living water sa loob nila. Pero para nga mangyari yon, kailangan nilang mauhaw. So, right now, hayaan mo na itong mga taong nauuhaw
matanggap yung Espiritu Santo. Sila na nagkukulang ng lakas, sa oras na inumin nila yung tubig na ito, tatanggap sila ng lakas na nagmumula sa iyo. Binabasbasan ko po yung tubig ninyo at sa oras na inumin nyo yan, tatanggapin nyo yung lakas para magpatuloy na gawin kung ano yung tama regardless sa kung anong balik sa atin ang paggawa ng tama. Regardless kung may maka-appreciate sa atin or wala, we are going to do kung ano yung tama. Hindi tayo mapipigilan. Magliligtas tayo ng kaluluwa. Especially tomorrow na merong tayong Mother's Day. Magliligtas tayo ng maraming nanay na nagdurusa para mapawi ng Diyos yung pagdurusa nila. Maaari nyo pong inumin yung tubig na yan at tanggapin nyo po yung kalakasan mula sa Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen? So, you are strengthened right now by the power of the Holy Spirit. So, once again, reminding tomorrow, meron tayong blessing for all women. Hindi lang para sa kababaihan, but even sa mga anak po ng mga nanay. Mother's Day, so let's make it special. Ito po yung ating address, so feel free to visit us. Screenshot ito po para sa karagdagang information. Okay, mga kaibigan, bukas, even though Sunday, alam ko nasa church yung karamihan sa inyo, panoorin nyo na lang po ito, yung bukas na program natin bago kayo matulog. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, mag-ingat kayo. Bye-bye.